Good morning po mga kababayan. Sir, this is John the Filipino channel. I will record. So today is January, September 25, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Chinese Filipino Business Club Incorporated sa may Dalag Street, North Bay Boulevard, South Dagatan na butas po yan. At dadalhin po natin sa may Amos of Siemens Hospital sa may Manila, sa may Cabildo corner ng San Intramuros, San Jose Street, Barangay 657 Intramuros, Manila. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsana at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Grabing katatawag po sila. Sikip mo yun. Pasal eh.
layo ng pick up natin. Grabe. 3 point something kilometers. Natitira 2.5 na lang. Pero 2.5 napakalayo pa yan sa traffic na ito. O expressway lang, okay lang. Napakabilis lang yun. Kahit na hindi expressway, kung hindi ba traffic, mabilis lang yun. Pero kung ganito ka-traffic na, sobrang tagal yan. So okay naman kung puro ka-traffican lang na yun. So magbabalik na lang po tayo mamaya pag nakakuha na muna doon. Namumula na. Pero mas grabe yun doon. Pinanggalingan ko kanina. May ginagawa pala kasing kalsada. Ito hanggang dyan sa may bandang kapunin lang ito. Tapos moving dito.
sa atin ang Panginoon. Sa iba't ibang karanasan, hindi natin pwedeng sabihin kasi Kuya Michael na ay ang may mga problema lang, yung mga mahihirap, yung mga mayayaman, masarap siguro ang buhay nila, no? Na, Yun yung mindset natin na kasi marami silang pera, wala sila siguro mga problema. Alam nyo, minsan sa ating mga kapag-asa, no? Ang tao, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang naabot sa buhay, mayroong kanya-kanya tayong mga problema. Hindi lang magkakapareho talaga, no? Yung mga mahihirap na problema ng para sa pagkain, makapag-survive. Ang mga mayayaman, marami mga problema din sa mga negosyo, ng mga bayarin din. nababangkrap na pala sila. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Puno na pala utang. Yung mga gano'n. Sa Panginoon ko na matatagpuan. Tunay nakapahinga. Hindi sa hotel, hindi sa vacation, kundi kay Jesus lang talaga. Napakaganda po. Kaya Michael, Maaaring may tanong tayo kay Leonard. Paano ba natin ibinibigay yung ating pagtitiwala sa Diyos sa mga katulad nito na yung ating puso ay talagang wasak na wasak, ang ating damdamin ay nabibigitan. Meron palang mga practical at mga spiritual strategies kay Leonard upang ang lahat ng ito na nararanasan natin kaibigan, naranasan mo, naranasan ko, ay ating mapapatagumpayan. Una-una, kay Leonard, na practical at spiritual strategy ay sa pamamagitan lang ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng Biblia ay talagang maraming pangako at tulad ng binabagit sa Isaiah 41 verse 10. Sabi doon, huwag kang matakot, kasama mo ako, palalakasin kita, tutulungan kita. minsan kapag nakakabasa tayo nito, Kuya Michael, no, kapag example, down na down tayo sa buhay natin, tapos magbukas tayo ng Bible, at nabasa natin yung mga talata dito ng mga pangako ng Panginoon, talagang nai-ignite, no, napapalakas tayo, nabibigyan tayo ng Panginoon ng inspirasyon. Ang gusto ng Panginoon talaga, ibigay lang natin lahat ng nararamdaman natin, yung saloobin natin. Hindi naman pala, Kuya Leonard, kailangan ng very formal na pananalangin yung pattern. Ang kailangan lang ng Panginoon sa iyo, para sa akin, ay yung maging totoo sa nararamdaman natin. Sabi ng Panginoon, talaga ako'y hirap na, wasak na. Hindi mo na i-memorize yung prayers mo eh. Kailangan mo lang maging totoo sa nararamdaman mo sa Panginoon, kaibigan. Talk to God honestly. Yun ang pinakamaganda pala, Kuya Leonard. Maging tapat ka sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya lahat. Para na gaya ng pag-ipag-usap o pag-open up sa isang matalik na kaibigan, di ba? Pangatlo, kaibigan, nalalahanin natin kung paanong nagbigay ng tulong ang ating Panginoon sa nakalipas na mga kasaysayan. Marami pa lang mga testimonies, marami ding mga answered prayers na mga mananampalataya noon. Sila ay mga naging mananampalataya pa rin ngayon. Yung kanilang pananampalataya sa mga nakalipas ay tanda na yung kanilang patutuo na talagang ang Diyos ay kasama nila sa lahat ng mga karanasan nila sa buhay. Meron ding practical strategy, Kuya Leonard, itong group prayer. Minsan hindi lang pala yung panalangin natin personal na tayo lang mag-isa. Kailangan pala, kaibigan, ng manap ka ng kaibigan, ng kasama mo, or ng pastor mo, or ng close friend mo, binabagit mo. Kumbaga, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Kuya Leonard, you are not alone. Yung mga community, minsan kasi pag inisip natin ay walang kumakalinga sa akin, walang nag-aalala, walang tumutulong, walang nagpapalakas sa akin. Minsan, kailangan lang din pala na doon tayo lumapit sa mga faith community. Alam mo na isang example din yan na Kuya Michael, no? Kasi sa mga faith community, kapag mayroong mga prayer group, hindi lang naman kasi nagpe-pray yan ng prayer group, eh, kundi nagsishare din ng mga testimonies, kaya nang binanggit mo kanina. Tapos pag may nag-share ng testimonies, tapos yung experience niya, ang kagaya sa'yo, na nalampasan niya, na tinulungan siya ng Panginoon, lalo bang may-inspire ka na, May pareho ka ba ng nagkakaroon karanasan? mo palang karanasan talaga, talagang kung paano ang Panginoon sinamahan siya, kung paano ang Panginoon ay tumulong sa kanya. Ako, magtitiwala ako sa Panginoon at magbibigay din ng Panginoon na kasagutan sa aking panalangin. Kumbaga gusto kong maranasan yung naranasan ng kaibigan ko. Yan. Yan. Eh, problema ko Leonard, sa panahon natin ngayon, sa technology natin ngayon,
Hindi na sa kaibigan na malapit, hindi na sa Pasko, sa Facebook na. O, ipopost agad, Oo, no? sasabihin na ganito, ganyan. Tapos nag-away ng Oo. mag-asawa. Mm. Tapos, nung nag-away ang mag-asawa, ipopost doon sa Facebook na ang asawa ko ay ganito, Oo. ganyan. Oo. Alam mo, sometimes, Kuya Mike, it will not solve the problem. It will just, it will just magdadagdag lang Problema. sa problema. Minsan, hindi siya ma-address, no? Minsan, kapag ganun ang gagawin natin, maraming makikisaw-saw. Siyempre, maraming makakakita, maraming, uy, ano pala nangyari sa di ba? Oo, kaya sa kabila nito kay Leonard, ang binabanggit dito po sa atin ay piliin natin na manatili sa Panginoon. Kumbaga kahit na hindi mo nararamdaman, yung mga pagkakataon na parang pakiramdam natin kay Leonard, malayo ang Diyos. Pero kaibigan, gustong sabihin ng Panginoon, God is with you, God is with me, God is working, God is enough. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kaibigan, kung mayroon kang katabi dyan, sabihin mo sa kanya, God is enough. God is working, and God is with you today. Oh, praise God. Napakaganda, Kuya Michael, no? Ang kailangan talaga sa atin is yung kapag meron tayong mga kaibigan na nakakaranas ng mga ganitong mga karanasan, financial breakdown, mga financial problem, health, i-reassure natin sila na ang Panginoon hindi sila magpapabaya at palaging nandyan. Minsan, ang encouragement din yan pala, no, sa atin ng mga viewers. Sa tayo, maging source of strength din para sa ating mga kapamilya, mga kaibigan na nakakaranas ng mga struggles. Kagaya na kapag meron pong may mga sakit, meron pong mga financial struggles, meron pong mga struggles sa family, pwede pala akong maging blessing doon sa kaibigan mo kapag i-encourage mo. Pag malamang mo makita ko na may mga struggles. At minsan kasi, partner, siguro maaaring may mga tao na ayaw nilang mag-share sa mga kaibigan nila. Kasi Sinasolo lang nila. sinasolo nila. Kasi sasabihin ng kaibigan na, palikit-likit naman ang problema mo, hindi naman kailangan ganito yan. Di ba minsan parang dapat baguhin din natin yung approach natin, no? Na imbis na ma-discourage yung ating kaibigan, maging source of encouragement tayo sa kanya, no? Imbis na sabihin natin, palikit-likit ang problema mo, no? Minsan, kino-compare na sa sarili natin, ako nga. Oo, mga ganon. Yung mga ganon. Oo. Huwag kang maging source of discouragement, maging source of strength. Minsan kasi the way we talk sa mga kaibigan natin, parang mas dumadagdag pa yung problema ng kaibigan natin. Sa halip na nababawasan yung kanilang mga saloobin, mga karanasan sa buhay. Mga kaibigan, maging source tayo ng blessing, pagpapala, at kalakasan para sa mga taong nangangailangan. Yan, napakaganda po ng ating talakayan sa araw po na ito. Muli po ay atin pong i-encourage, atin pong i-invite ang lahat po ng ating mga kapamilya kapag-asa na mag-comment po sa ating Facebook live sa araw po na ito or mag-text sa ating pong hotline numbers makita po sa ibaba ng ating inbox screen. So babasahin po natin sa Globe 0917-174-2777 and sa Smart 0968-853-660. Na-i-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa na ng panibagong video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So, this is John pa rin, The Pilipino Channel, ang inyong pong